kutsara tuwing umaga. Ang iyong katawan ay magiging isang makinang pangsunog ng taba. Hindi ito isang walang kabuluhang pangako mula sa isang makintab na magasin. Ito ay isang simpleng trick na malamang ay mayroon ka na sa bahay. Hindi mo palang nagagamit ng tama. Madalas tayong magsimula ng araw na naguudyok ng pagnanasa, tinapay na may jam, matamis na kape, at pagkalipas lang ng isang oras ay gutom na agad ang tiyan. Umataas ang asukal sa dugo na parang rocket at pagkatapos ay mabilis na bumagsak. Ang resulta ng pagkapagod, ang paghahangad ng hindi malusog na merienda ay tila otomatiko na. Pero isiping basagin ang bisyong ito sa 3 kutsara tuwing umaga. Parang napakaganda para maging totoo, di ba? Ano nga bang nakatago sa likod ng 3 kutsarang ito? At kung paano mo masisimulang gamitin ang mga ito bukas ng umaga para simulan ang iyong metabolismo, yan ang ipapakita ko sa video nito. Tutok lang dahil ang maliit na pagbabagong ito ay babago sa lahat. Bakit ang pagbabawas ng timbang ay isang patuloy na laban para sa marami sa atin? Isipin ang iyong karaniwan umaga. Kumain ka ng mabilis dahil mahuhuli ka na. Pagdating mo sa trabaho, nararamdaman mo na ang tahimik na pag-ugong sa iyong tiyan. Ang iyong katawan ay humihingi ng mabilis na enerhiya. Pagkatapos ng almusal, ang pagtaas at pagbaba ng asukal sa dugo ay isang pangunahing bitag ng taba tuwing tataas ang asukal mo. Naglalabas ang iyong katawan ng insulin. Insulin ang bouncer na humaharang sa pagsunog ng taba. Hanggat mataas ito, nag-iimbak lang ng taba ang iyong katawan. Sa halip na sunugin ang mga reserba nito, ay resulta ay tabak lalo na sa paligid ng tiyan. Lumalaki at tumitigas ang ulo lampas 40, humihirap ang laban, umabagal ang metabolismo, nagkakagulo ang mga hormone at kung ano ang maaaring gumana noon. Kumain ng kaunti sa loob ng ilang araw, biglang walang epekto. Maraming tao noon gumawa ng nakamamatay na pagkakamali na halos wala nang kainin sa umaga para makatipid ng calories. Pero ano ang mangyayari sa hapon? Buong lakas kang tatamaan ng gutom. Pagod ka na, iritable ka na. At ang utak mo ay humihini ng asukal. Pagsapit ng gabi, wala na makakapigil sa'yo. Kahit anong ipon mo sa umaga, 2 beses kang nakakabawi sa gabi. Parang pamilyar yan sa pang-araw-araw na realidad ng milyong-milyong tao. Sa walang katapusang siklo ng mabubuting intensyon sa umaga at pagkadismaya sa gabi, pero may paraan palabas. Isang bagay na talagang nakakabusog sa iyo sa umaga, nagbibigay sa iyo ng pangmatagalang enerhiya at pinapagaan ang roller coaster ng asukal sa dugo, isang sangkap na kumikilo sa katawan para simulan ng pagsunog ng taba. Sabi ng mga eksperto, maliit na dami lang sa malaking pagbabago ang nagagawa. At ang pinakamaganda pa rito, 3 kutsara lang ng halaga mo. Walang komplikadong mga plano sa dieta, walang mamahaling shake, walang deprivation, isa lamang maliit ngunit mabisang karagdagan sa iyong almusal. Kaya ano nga bang mangyayari sa loob ng ating mga katawan? Isipin na kalmado ang iyong asukal sa dugo. Parang lawa pa rin kapag kumain ka ng isang piraso ng puting tinapay sa umaga. Naghahagis ka ng malaking bato dito, malalaking alon, ganap na kaguluhan. Naglalabas ang katawan ng maraming insulin para itulak ang asukal mula sa dugo sa mga selula kaya bibigyan ka nito ng lakas. Pero madalas itong bumabalik sa dati. Diyan nagsisimula ang craving. Gusto ng katawan mong ayusin ang baba nito at humihingi ng asukal. Ang mga spike na ito ay pumipigil sa pagtunaw ng taba. Pinapapagod din tayo nito at hindi makapag-concentrate habang tayo ay tumatanda. Ang ating mga katawan ay nagiging mas sensitibo sa mga pagbabagong ito. Ang metabolismo ay hindi ganong mahusay at bumababa ang sensitivity ng insulin. Ginagawang mas malamang ang pag-iimbak ng taba. Ngayon, isipin mo sa halip na maghagis ng malaking bato sa lawa, tulad ng maliit na bato sa tubig, ganito ang tamang nutrisyon. Dahan-dahang tataas at magiging matatag ang asukal sa dugo ng ilang oras. Walang pagbagsak o pagkapagod. Kapag walang gana, ang iyong katawan ay may pagkakataong kumuha ng enerhiya mula sa pagkain at reserbang taba nito. Ang susi ay fiber at healthy fats. Namamaga ang hibla sa tiyan, pinapabagal ang panunaw para unti-unting pumasok ang asukal sa dugo. Ang mga healthy fats gaya ng omega-3 ay sumusuporta rito. Magkaroon ng anti-inflammatory effect at nagtataguyod ng kabusugan. At narito ang mahalagang punto, mayroong isang pagkain na sagana sa pareho at ito ay lubos na abot kaya at mabibili kahit saan. Inag-uusapan natin ang mga buto ng flax, partikular na giniling ng mga buto ng flax. Mahalaga ang bahaging iyon dahil sa buong buko. Ang mga mahahalagang sustansya ay nakakulot, mahirap tunawin ang mga buto ng flax, kaya kapag giniling lang natin ito, nagagamit. Masustansya ang mga ito kahit mukhang simple lang.
Madalas napapabayaan di kailangan ng magarambong balot. Ano ang laman ng 3 kutsarang ito? Tunay na giniling na flax seeds, isang lokal na superfood na mas sikat kaysa sa mga imported na chia seeds o goji berries. Pero pwede rin naman kahit papano. May isang 3 hibla ang flax seeds na lumalaki sa bituka, ilang beses sa kanilang orihinal na laki. Nagbibigay ng pangmatagalang kabusugan. Pinapapabagal ng gel nito ang pag-absorb ng carbohydrates kaya nagiging stable ang blood sugar. Ilang oras kang hindi nagugutom at naiiwasan mo ang pagbaba ng asukal sa dugo. Sa ibabaw niyan, ang mga buto ng flax ay isa sa mga pinakamahusay na mapagkukunan ng omega na nakabase sa halaman. 3 fatty acids na mahalaga sa katawan ng mga healthy fats na ito. Meron silang anti-inflammatory effect na lalong mahalaga para sa pagbaba ng timbang. Dahil ang labis na timbang ay may talamak na pamamaga, pinapabuti nito ang insulin sensitivity at suporta sa metabolismo. 3 kutsara ang kailangan. Mga 30 gramo ng giniling na flax seeds araw-araw ay sapat na para makuha ang mga benepisyong ito. Paano mo sila gagamitin? Napakasimple lang nito. Maaari mong haluin ang giniling na flax seeds sa iyong yogurt o cottage cheese sa uwaiba kasama ang ilang berries. Maaari mo itong iwisik sa iyong granola o ihalo sa smoothie. Halos hindi mo matitikman pero mararamdaman agad ang epekto. Tandaan ang 2 ito. Unti-unti munang dagdagan ng dami. Kung hindi ka kumakain ng maraming fiber, magsimula sa 1 kutsara at unti-unting pataasin upang makapag-adjust ang iyong panunaw. Uminom ng sapat na tubig sa pangalawang pagkakataon. Ang hibla ay nangangailangan ng likido upang maayos na lumaki. 1 hanggang 2 malalaking baso ng tubig ang mainam. Ang pinakamalaking bentahe ay wala kang kailangan isuko, may dinadagdag ka lang. Walang stress, walang komplikadong mga patakaran, 3 kutsara lang na maaaring magpabago sa iyong almusal at sa buong araw mo. Kung akala mo kailangang magutom para pumayat, subukan ito dahil narito ang 3 epektibong paraan. At talagang masasarap na mga recipe na makakatulong sa pagsisimula. Napakadaling recipe. 1. Ang 5 minutong Power Cottage Cheese Bowl. Klasiko ngunit tamang pagkagawa, kumuha ng 250 gramo ng low-fat cottage cheese. Haluin ng 2 kutsarang giniling na buto ng flax at 1 kutsarang dekalidad na langis ng flaxseed. Magdagdag ng 1 dakot ng sariwang berry. Mahusay ang paggamit ng blueberries o raspberries. Ang flaxseed oil ay nagbibigay ng karagdagang dosis ng omega-3 fatty acids. Nagpapakreamy sa cottage cheese ang mga berry na may bitamina at tamis. Ang almusal na ito ay nakakabusog hanggang tanghalian. Recipe 2 ang Green Fullness Smoothie. Larawan ng 1 krema, sariwang smoothie na pampalakas at di nagpapataas ng asukal. Kumuha ng 1 dakot na baby spinach, kalahating saging at 2 kutsarang flax seeds. 1 kutsarang nut butter na napili para sa healthy fats at lagyan ng 200 ml na unsweetened almond milk. Paghaluin ang lahat, may kumpletong almusal ka na may inom na magpapanatili sa iyong busog ng matagal at masustansya recipe. 3. Mabilis na flaxseed rolls. Mahilig sa tinapay pero iwas sa puting harina? Ito ang recipe mo para sa sariwang tinapay. Inita tinapay na talagang nagpapalusog sa'yo, kailangan mo ng 250 gramo ng low-fat cottage cheese, 2 itlog, 100 gramo ng giniling na buto ng flax, 50 gramo ng giniling na almendras, 1 kutsarita ng baking powder at 1 kurot ng asin. Haluin hanggang lumagkit ang masa gamit ang basang kamay, bumuo ng 4 hanggang 5 maliliit na rolyo, ilagay sa baking sheet at i-bake sa 350 degrees Fahrenheit ng 20 hanggang 25 minuto. Ang mga roll na ito ay mayaman sa protina at fiber. Nilagyan ng avocado o herb cottage cheese spread. Perpekto itong basehan sa healthy na almusal o hapunan. Sa mga pamilyar na pagkain, magiging kakampi mo sila para sa pangarap na katawan. Iwas takaw at panghihina, busog ng matagal at mabilis ang metabolismo. At yan pa lang ang simula, gamitin kahit saan ang flax. Gamitin ang harina pampalapot o pampalusog. Maging malikhain, subukang palitan ng konting harina sa iyong cake gamit ang giniling na flax o iwisik sa salad. Magugulat ka kung gaano talaga ka-versatile ang maliit na katulong na ito. Kaya tapusin na natin. Ang mga giniling na buto ng flax ay tunay na nakakapagpapabago ng buhay. Una, bilang madaling pampalusog sa almusal, 3 kutsara sa cottage cheese, yogurt or smoothie at perpekto mong sisimulan ng araw. Mabusog ng matagal at patatagin ang blood sugar. Ikalawa, bilang gamit sa kusina. Maglagay ng empty carbs sa mga recipe ng tinapay at gawin nakakabusog ang iyong mga paboritong putahe. Sustansyang pagkain, kaya tara na. Bumili ng giniling na flax seeds,
simulan bukas. Mag-subscribe na sa YouTube channel ko para makatuklas ng mas marami pang nilalaman tulad nito.